Maliligo na nga sana kami sa mga sandaling ito kaso nagkaroon pa ng problema. Mabuti na nga lang at bago nga kami nakapagtampisaw ay nakita nga muna namin ito. Ito'y walang iba kundi salabay. Napakabanas pa naman itong mga sandaling ito kaya naman napaka-excited nga naming maligo kaso hindi nga talaga po pwede. At ang nakakalungkot pa nga din na kahit nasa tabing pangpang na talaga ay doon pa talaga sila nagpuntahan. At dahil hindi nga kami makaligo ng dahil sa salabay na ito ay wala nga kami ginawa dito kundi hulihin nga ito. Mahirap talagang mahuli ring mga salabay kapag stick nga lang ang gamit. Mas maganda nga kapag may parang sigpaw nga ang tawag nga doon. Parang nga kasi talaga itong jelly kaya naman napakadulas kaya medyo mahirap nga ito kapag nasa kahoy na. Ito nga pala yung itsura ng salabay sa malapitan ay talaga namang nakikita ko pa lang ay nangangati na nga ako. Nagtry nga rin ako manghuli nitong mga salabay na gamit yung stick o patpat ng kahoy kaso hindi ko talaga kaya at madulas nga at laging nalalaglag. Kaya naman ang ginawa ko na nga lang dito ay nag-video na nga lang ako para kahit papano ay meron nga akong for the content. Sa timba na nga muna inilagay dito ni Kuya Nog ang mga nahuli niyang mga jellyfish. At ito na nga pala yung mga nahuli nga ditong mga salabay ay talaga namang pagkakakati at pagkakarami. At maya-maya nga pala ay biglang may ibinato ang mga mangingisda sa amin. Ito nga si Squidward. Tuwang-tuwa nga ako dito ay talaga namang pagkahahaba nga naman ng mga galamay na re. Ang tawag nila dito ay pugita nga raw ito. Sabi ko nga dito sa batang kasama ko na dahan-dahan nga lang at baka mamaya ay madikitan siya ng mga galamay na re at pagkadikit nga raw na re. Kapag kagaya ko nga ikaw na minsan lang makapunta ng dagat ay talaga namang nakakamangha ang mga ganitong klase ng sea creature. At pagkatapos ay maya-maya ay natsimpuhan ko nga aring si Mr. Jellyfish. Kung mapapansin nyo ay talaga namang sobrang kahawig nga talaga siya ng tubig kaya napakahirap nga nitong makita. Mabuti na nga lang at kahit papano ay merong kaunting kulay yung kanyang mga tentacles kaya naman dun mo siya manonotice. At nang tumungo nga ako doon sa may bandang buhanginan ay may nakita na naman nga akong jellyfish ay talaga namang pagkadami. Sabi nga sa amin dito ni ate na minsan ay nagtutupukan nga daw talaga ito kaya naman dahan-dahan nga daw kapag uhulihin mo nga daw ito. Kaya naman ako bilang pag-iingat nga dito ay dahan-dahan nga ako at tinitingnan ko na nga muna yung aking dinadaanan. At maya-maya pa ay nakita ko nga dito si ate na hinuhugasan nga aring mga isda. At tinanong ko nga dito si ate kung yan ba yung mga isdang nahuli ng kanyang asawa nung gabi ay oo nga daw. Sabi ko nga dito ay ang dami pero ang sabi nga ni ate ay kakaunti pa nga raw ito. Medyo nagulat pa nga siya sa akin dito dahil di niya inaakala na binivideo ko daw pala siya. Iba nga naman talaga kapag nasa tabi ka ng dagat at talaga namang nagkakaroon ka ng libreng ulam. Iba't ibang klase nga ng isda ang nahuli dito ng kanyang asawa kung titingnan nyo nga. At dahil hindi pa nga pwedeng mag-swimming kaya naman nagtambay na nga muna sila Yobo din sa may gilid ng dagat. Pero kung makikita nyo nga dito aring kasama naming mga bata ay talaga namang todo ligo pero awa ng Diyos ay hindi naman sila nadidikitan ng mga dikya o salabay. At habang tambay nga kami dito ay meron pa kami ditong singer kaya naman talagang nakaka-relax o diba may free pa. Actually sa mga sandaling ito ay ligong-ligo na nga ako dito kaso nag-aalinlangan pa nga ako dito at baka nga ako'y madikya. O diba walang-wala talaga ako sa mga batang nagsisipagliguan na kanina pa. Medyo natetempt tuloy ako ditong maligo dahil kita ko naman ang mga bata na kanina pang nasa dagat pero hindi naman sila nadidikitan ng mga salabay. O diba napakatutyal talaga na sa dagat ka na tapos abot kamay mo pa yung mga pagkain mo. Tapos meron ka pa ditong free singer kaya naman saan ka pa? Dito ka na. Sobrang nakaka-relax talaga kapag nasa tabing dagat ka tapos medyo nawawala o nababawasan nga ang mga stress mo sa buhay. Pero ako ngayon ay nai-stress dahil nga sa mga salabay na are hindi tuloy ako makaligo. Pero dahil gustong-gusto ko na nga ditong maligo ay talaga namang hindi na papipigil ang inyong chinggo. At kahit medyo kinakabahan pa nga ako dito pero sige lang, good lang, go lang pala. Shoutout nga pala dito kay madam na pagkatapos niyang kumain ay maghugas nga daw agad ng pinggan. At ito na nga, moment ko na nga ito. Ang sabi ko nga dito kay Yubo na hawakan nga muna ang aking cellphone at ako na may videohan niya. At kahit pa ayaw niyang hawakan dito yung aking cellphone ay wala nga siyang choice dito dahil sasapakin ko nga siya sa mata. Oy, joke lang yun. At dahil nga iniinggit ko nga dito si Coco Melon kaya naman nagmustra nga ako dito na akala mo'y sinasabuyan ko nga siya dito ng tubig. At para naman mas lalong maging effective nga dito yung pangiinggit ko din sa batang ari ay lumubog nga ako din sa tubig na kahit pa natatakot ako sa mga jellyfish. At kahit pa paano ay naging effective naman dahil kita ko naman sa bata na inggit nga ito o diba mapang-asar. Sobrang napakaganda talaga ng view ng paligid na ito at saka napakalinaw pa talaga ng tubig kaya naman sino ba naman ang aayaw ngang maligo nga dito. At isa nga pala sa nagustuhan ko nga dito ay white sand nga pala ito mga chinggo kaya naman akala mo'y nasa Bora ka o deba. Shoutout nga pala sa mga batang nagkukyutan nga pala din sa aking tabi o kita nyo naman enjoy na enjoy sila. Habang ako iniisip ko nga dito yung mga jellyfish aring mga batang ari ay talaga namang enjoy na enjoy. O diba sino ba naman din ang nagbibigay ng stress sa akin kundi ako lang naman din ay talaga namang kung hindi nga lang mabanas dito o hindi kayo mainit ang klima ay talaga namang dito na ako titira. Charis.
At pagsapit nga ng low tide ay napakarami nga naming mga bagong creatures na nakita nga din sa dagat. Kagaya nga nitong sea cucumber na ito na sa TV ko nga lang napapanood noon at ngayon nakita ko nga na sa personal. Actually medyo nakakilabot nga talaga ito kapag first time mo nga itong makita. Maya pa ay nakita ko nga ring magditong ari ay talaga namang pumuposing pa rin cocomelon na ito. Sabi ko nga dito ay magpapogi na nga muna siya dito at magpipicture nga muna kami at sumunod nga rin naman. Sobrang babaw na nga dito ng tubig kaya naman napagpasyahan nga namin na maggalagala na nga muna din sa may tabing dagat. Nag-aalinlangan pa nga diyan si Kuya Bayot na hawakan nga ring sea cucumber at baka mangagat nga raw at ang sabi ko nga hindi naman yan mangagat at wala naman yan mga ngipin. O maga, kinakain ko na naman ang mga words. Itinaas pa nga ito diyan ni Kuya Bayot para mas lalong araw ito niyang makita. At bigla nga rin itong nagbuga ng tubig. At maya pa habang naglalakad nga kami dito ay nakakita nga ako ng ganitong creature na hindi ko nga alam kung starfish nga ba ito. Hindi siya cute tingnan kaya naman nag-aalinlangan nga ako dito kung talaga bang starfish nga ba ito. Nanguha nga kami ng ganitong seashell kasi sabi nila edible naman daw ito. Maya habang nag-e-enjoy ako ay tinawag nga nila ako at ang sabi nga sa akin ay videohan ko nga araw are. Hindi ko maunawaan o maintindihan kung ari ba is sea urchin o kung ano man at kakaiba nga ang itsura na rin. Kulay pula nga ito at napakarami nga ring tinik na kagaya nga rin ng sea urchin. Meron nga pala itong mga guhit-guhit sa loob na kulay blue na akala mo'y umiilaw-ilaw pa. Gumagalaw-galaw nga rin ito kaya naman akala mo talaga'y napaka-creepy. First time kong makakita ng ganitong klaseng creature kaya naman hindi ko talaga alam kung sea urchin nga ba talaga ito. Kayo mga chinggo, ano ba ito sa palagay nyo? Please comment down below. At syempre, patatalo ba naman ang yung chinggo for the experience na nga rin ito? Kahit medyo natatakot pa nga ako dito ay nilakasan ko na nga lang ang loob ko na ma-experience nga na hawakan nga itong sea cucumber. Sobrang napakalambot nga naman talaga nito na akala mo nga talaga ay jelly. Totoo nga naman talagang sinasabi nila na wala nga ito na kahit anumang buto. O diba, sa wakas, for the experience. At shoutout nga pala din sa aming chef for today's video ay talaga namang pagkasipag. Alas 6 na nga dito ng gabi nang sumakay nga kami ng bangka papunta nga doon sa aming sasakyan. Mabuti na nga lang din at napakakalmado nga naman talaga ng dagat kaya hindi naman nakakatakot sumakay. Dagdagan pa ng napakaliwanag na buwan ay talaga namang pagkaganda nga naman talagang tingnan. Sobrang thankful talaga ako kay God dahil nakarating kami sa aming paroroonan ng safe. Dito nga ako nakapwesto sa may hulihan at sila Yobo naman doon sa may unahan o diba magkagalit kami. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Please follow for more. God bless.